Na naman. Sabihan mo sila sa baba. Come now, let us reason together. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool. Isaiah chapter 1 verse 18, ASV. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na namang lumalapit sa inyo, muli na namang magdadala sa atin o sa ating lahat mga kapatid ng pag-aaral mula sa ating series Making the Invisible Visible. And we are now sa part 32. Hindi ko na po talaga binago itong pervading theme muna natin, making the invisible visible. Last week, pinag-usapan po natin ang man's greatest problem. At ang sabi nga po natin, sin is man's greatest problem. The problem of sin. Ngayon naman sa ating 32 and the following will be solution for sin naman natin pag-uusapan. Hindi ito solutions, kundi nag-iisa po ito. The solution for sin or for sins. Gaano man kadaming kasalanan, hindi po mababago ang kabayaran niyan. At ang kabayaran niyan, ayon sa Biblia, ay kamatayan. So, having said that, tuloy po tayo sa ating solution for sin. And this is now part 32 ng ating Making the Invisible Visible. So, let us get back a little bit. Ano nga po ba ang kasalanan? Ayon sa dalawang pinanggalingan nito na salita sa Hebrew, which is shata, at sa ating Greek, which is hamartia, pareho po sila ng pakahulugan. It is missing the mark. Kagaya nga po ng sinasabi natin, if you have a bullseye, at ang bullseye natin ay number 1, anong number man, 2, 3, 4, 5, and even in between 1 and 2, hamartia pa rin po yun. Sala pa rin yun sa atin. Missed pa rin yung mark. So, ang ating bukod tangisan ng para hindi sala, para hindi mintis, para hindi miss the mark, ay bullseye talagang ating i-aim. At yan ang kasalanan. At isang bagay ang nakita natin sa ating mga pag-aaral, lalo't higit sa Apostol Pablo, sinasabi niyang, sapagkat ang lahat nga ay nagkasala and fall short of the glory of God. So, all have sinned and fall short of the glory of God. Tiningnan din natin. And we have found out that sin separates us from God. So, anong pagnanais man ng isang mapagmahal na Diyos at ng isang masambahing tao? Wala siyang magagawa because ang namamagitan sa kanila na great divide this time is sin. So, pinag-aralan natin, ano nga ba ang pwedeng maging solusyon natin sa kasalanan na yan? Yamang ang ginamit. Binibigay ko kaagad-agad. Hindi po yan cross, si account po yan. Binibigay ko kaagad-agad sa inyo ang Roma Kabanatang 6:23 where it says, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. That is from Romans chapter 6 verse 23. Yamang ang ginamit niya ay business terms and accounting terms. Gagamitin po natin sumandali yung ating competencies sa pagtuturo ng bookkeeping at sa pag-aaral din ng accountancy. Okay? So, business terms like wages, payment, penalty, gift, free gift, and things like that. So, because these are business terms or accounting terms, kailangan din maintindihan natin kahit papaano yung mga tinatawag nating simple business procedures, yung tinatawag nating double entry method, yung open account, tsaka closed account. Madali lang po itong intindihin. So, samahan lang po ninyo ang inyong lingkod. Sumandali lamang po. Sana huwag ako mag-segue at maisipan ko na nagtuturo ako ng bookkeeping. So, ang first na gagawin natin ay gawin natin itong T account. Kaya sabi ko kanina, hindi po yan cross kaagad-agad, kundi it should be considered as a T account. Sa isang T account, may dalawa po siyang division. Itong kabila, tatawagin nating debit side, at yung kabila naman will be your credit side. Sa double entry, ano mang gagawin mo sa debit, sa isang account, may kaakibat yan na credit sa kabilang account. Or kung ang account mo ay parehong debit at credit at walang nakasulat doon, closed account po tawag natin dyan.
or halos hindi nag-i-exist ang account na yan. Subalit kung maglalagay tayo kahit na yung tinatawag nating maintaining balance lang, para lang mayroong maisulat tayo doon na hindi mo buburahin ang account na yan sa yung T account, sa yung ledger account, kahit piso lang. Or kahit credit natin kung 1 billion man yan, consider yan na open account. As long as mayroong amount na nandoon o mayroong halaga na nandoon. So, having said that, kailangan natin na para ma-close lamang ang T account na yan sa ating ledger, kailangan mayroon tayong contra account dito sa kabila or mayroon tayo kaagad-agad pambayad or pang-offset na account. So, yung piso nating utang, or piso na meron tayo, dapat alam natin saan nanggaling, saan naka-credit yung piso na yan. Or yung 1 billion na yan, na credit, dapat may debit tayo na 1 billion. In so doing, magiging zero yan. And pagka naka-zero yan, ang tawag natin doon, closed account. So, wala na kaagad-agad. Ang book na yan, wala na ang record na yan. So, let's take for example, si Ronnie Cariaga. Account ni Ronnie Cariaga sa ganang kung itong account na to ay sa Diyos. So, ang Ronnie Cariaga's account there is Ronnie's sin siguro. So, sa debit side ko, para lang muna mailagay natin at hindi natin ilalagay mo kay Ronnie Cariaga's sin, kumbaga, ang naka-debit talaga dyan ay kasalanan. Or, ang utang ko talaga is kamatayan dahil may kulang ako na kasalanan. Somewhere, naka-debit yan sa Panginoon na kasalanan. At ang kasalanan ko yan, dahil open account yan, mananatili doon na yung kamatayan hanggat hindi nababayaran ni Ronnie Cariaga ng kamatayan ang kanyang kasalanan dahil yan ang provided ng law, yan ang provided na ginawa niya, na hiningi niya. Wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Kahit anumang ilagay natin dito sa debit side, sabihin natin, nananambahan naman ako lagi sa Diyos, mabuti naman akong tao, nag-aabuloy naman ako, kaanib naman ako ng iglesia, nabautismuhan naman ako, tapat naman akong Kristiyano, wala naman akong inaagrabyadong tao. Again, hindi magmamatch talaga yan. Ano man o alinman sa mga binanggit natin sa debit side is not enough na i-offset niya yung credit na kamatayan. Bukod tangit talaga makikita natin na account din doon is supposedly kamatayan. Yan lang ang bukod tanging kaparaanan para mabayaran ni Ronnie Cariaga o yung account ni Ronnie Cariaga mawala yung kanyang credit doon na kamatayan. And that remains an open account. Hindi bayad yan eh. Hindi sapat ang pananambahan, kabutihan, abuloy, kaanib ng iglesia, bautismo, paggawa ng mabuti, pagiging tapat, at walang inaagrabyadong tao. Kasi hindi yan yung required ng law na kabayaran sa kasalanan na nagawa. Ang bayad lang na hihingin ng Diyos is kamatayan. So that remains an open account. Kagaya din sinabi ko, kung sa SM sana, mangungutang tayo o sa isang appliance center, kukuha tayo ng television na 64 inches, At ang magiging credit ko doon is 150,000. Ano mang gawin ko doon sa account nila hanggat nananatili yung 150,000 na credit ko doon, na credit account ko, sisingilin talaga ako ng appliance center or ng SM or ng anumang tindahan ng appliances o kahit na Bombay pa man yan, sisingilin niya talaga ako sa aking utang na 150,000. So, open account yan sa kanya. Kahit na saan man o umikot man ang mahabang panahon, hindi talaga mawawala yan kasi open account yan eh. Kasi may balance doon na credit na 150,000. The only way na ma-close yan is pagka naglagay tayo ng 150,000 sa kabila. Hindi mababayaran yan. Pwede mo sabihin doon sa appliance center, nananalangin ko na naman po ako lagi. Isama ko na lang po yung progress ng inyong store. Hindi yan. Kasi hindi yan ang required na pambayad mo, pang-offset mo sa 150,000. O sabing, nag-aabuloy naman po ako. Kung malaman nyo lamang kung gaano kadami ang inabuluyan ko, gaano kadami ang aking mga mission work, gaano kadami, higit pa sa 150,000 po yung pinamigay ko nung panahon ni Yolanda, panahon ni Ondoy, panahon
ng bagyo, ng lindol, sa buong Pilipinas kung saan ako nakakarating, sasabihin pa rin sa'yo ng appliance center, "That's good, but we need cash." Ang utang mo sa amin is 150,000, yun lang. Sabihin mo man, magdagkot na lang kog kandila bay ba dito sa Sugbo. And still, moingon gihapon na siya, utang nimo dong 150,000. Walang mababago doon. Magiging open account pa rin po yan. Ay, tapat naman po ako, relihiyoso. Again, that is not, yan hindi kailangan dito sa 150,000. Gumagawa naman po ng kabutihan. Good. But then again, hindi yan ang hinahanap natin na kabayaran ng kabayaran ng utang mo na 150,000. Sabihin mo, binyagan po ako. Dibutado po ako, and then dikandado po. Ay, wala pa rin po yan. Hindi yan yung account na mag-o-offset sa credit ko. So, mananatili yan. Kahit ipagnalandakan pang kaanin po ako ng iglesia ng Panginoong Jesus o ng Panginoong Diyos. Kaanin po ako ng iglesia ni Kristo. So, ganon din po. Hindi po yan ang kabayaran. Ang kabayaran niya talaga nahihingin ng appliance center, ng SM, or ng anuman, Robinson or whatsoever. Sasabihin niya talaga sa'yo, bayad lamang po. Napakasimpleng usapan. 150,000, hanggat walang 150,000, wala pong close account. Sisingilin kita sa utang mo 150,000. Again, mananatiling open account yan. So, itong utang ko na 150,000, kahit na sabihin mong, ay, may pananampalataya po ako sa Diyos. Again, hindi bayad yung faith only mo. Or sa mga nagsasabing, tumalima ka lang sa Diyos, be obedient to God. Again, hindi yan ang bayad, so you still have an open account. The same with kamatayan. Utang ko na kasalanan, ang bayad niya talaga dyan ay kamatayan. Walang ibang kaparaanan. Walang ibang bayad ang kasalanan kundi kamatayan. That remains an open account. Kaya, hindi pwedeng sabihin mo, may pananampalataya ako. Kaya dapat bayad na. Naniniwala ako na tinanggalan ng Diyos yun. Paniniwala mo yun. Pero hindi yun ang provision na sinasabi ng banal na kasulatan. Or sabihin mo mang, tinalima po ako, nagtalima po ako sa lahat ng kautusan ng Panginoong Diyos, yung wala nga akong na-miss. Then, ganun pa rin yon. Kasi, hindi yon ang required ng law na kabayaran ng yung utang na kasalanan, which is kamatayan. Mananatili na open ang account mo. Kaya dito natin ginamit ang Calva-Homer na sinasabing yung light and heavy, na ang ibig niya sabihin, anumang bagay na totoo sa minor, kailangan totoo doon sa major. Whatever is true in the light, sa malilit na bagay, must be true in the heavy. Kung hindi nga matanggap ng isang Bombay, ng isang SM, ng isang Walter Mart, ng isang appliance center, na yung 150,000 lang ng kabayaran mo ay lahat ng mga great things that you could do for God, hindi nga nila tanggap, how much more with God? Whatever is unacceptable in the light must be unacceptable also in the heavy. Ganyan lamang po ang pagtuturo ng Calva-Homer. So let's put this into action. Kaya yung 150,000 na yan na utang ni Ronnie Cariaga dahil sa kanyang TV na 64 inches, hanggat walang nag-a-appear sa debit side na 150,000, mananatiling open account po yan. Now, let's put what if. What if mayroong ultra-rich philanthropists, phileo anthropos, ano? Pagbigay talaga siya dahil sa kanyang pagmamahal sa tao. Mahal niya tao, so gagawa siya ng paraan. And these ultra-rich philanthropists ay sasabihin niyang, Ronnie, 150,000 lang ba utang mo? Kahit 1B, ibibigay ko sa iyo. Or kaya kong bayaran. I could even give you the whole world, Ron. Then, pwede po kaya ma-offset ka agad-agad yan kasi there is one who is willing to pay my debt. Absolutely not. Kasi sa isang third party, pagka kakontrata ko, SM kakontrata ko Bombay, hanggat hindi ako pumapayag na mayroong third party na magbabayad ng anumang kasalanan ko, anumang pagkakautang ko, hindi po tanggap yon, hindi po
mai-close yung transaction na yon. At kapag sabihin, no, nope, thank you for the offer, but I got my pride, I owe it, I will pay it. So, I refuse the offer. Or, mananatiling open account ulit yon. Sasabihin mo, my life, my way, my means. Kaparaanan ko, ako umutang niya, ako magbabayad niyan. So, the same with kasalanan. Ikaw gumawa ng kasalanan, huwag mong sisihin yung ibang tao. Ikaw gumawa ng kasalanan, huwag mong sisihin ang Diyos. Kasi naglagay-lagay ka pa ng utos eh. No! Kaya kung sa utang mo na 150,000 na TV, at sasabihin mo, buhay ko to, kaparaanan ko to, so, my way, my life, my means, then mananatili na ang 150,000 na utang mo, kailangan talagang singilin yan ng appliance sensor. The same thing. Kung ang utang ko na kasalanan, ang bayad niya talaga ay kamatayan, wala tayong magagawa dyan, kundi bayaran as demanded by law, provided by the provision. Kaya sinasabi niyang, for the wages of sin is death. Wages of sin is death. Kabayaran ng kasalanan is kamatayan. Hindi maaalis yan eh. So, hindi maaaring lalagyan mo ng kung ano-ano. But wait, mayroong special offer and it is written. And natisod po natin ito. Nakita natin, oh, teka muna. Brad Ron, Pastor, meron po akong nabasa. Ano yung nabasa mo? And this is what I read. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 24, He himself, siya mismo, bore our sins in His body. Dinala niyang ating kasalanan sa kanyang katawan. On the tree that we might die to sin. Teka muna. Sin. Tapos death. Sa isang talata. And live to righteousness. By His wounds, you have been healed. Tagalogin natin para maintindihan natin maigi. Siya ang nagdala ng ating mga kasalanan. Ano problema ko? Kasalanan. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Pero meron tinatawag ang Biblia na siya, He. Kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, mamamatay ako sa kasalanan? Dan kung mamamatay ako sa kasalanan, mababayaran yung hinahanap na kabayaran ng kasalanan. Teka, sino to? This is a special offer. Siya ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan na yan. The provision will be satisfied, ano? Mga buhay tayo sa katuwiran, then we will live in or by righteousness. Sino kaya to? And then, dahil sa kanyang mga sugat, nagsigaling tayo. Paano yon? Siya ang nasugatan dahil sa aking kasalanan. Siya ang pinalo dahil sa aking kasalanan. Siya ang binugbog dahil sa aking kasalanan. Siya ang namatay dahil sa aking kasalanan. Sino to? That's a good offer. I would like to know that. Siya? May nakabayubay sa cross. Oo nga naman, namatay nga naman siya sa cross. So, what does that mean? So, bayad na kagad-agad? Kasi namatay naman siya para sa lahat-lahat, hindi para sa akin lang, para sa lahat-lahat. Then, universalist na ako ngayon. Teka muna, isipin muna natin maigi. Totoo kaya itong offer na to? Dahil namatay siya sa cross, bayad na kasalanan ko, pwede ba yon? Pwede ba yon? Anong catch? Dahil mayroong namatay sa cross, pwede na kaagad-agad akong walang kasalanan? If that be the case, papayagan ko ba siya ang magbayad? Papayagan ko ba siya, pagkakatiwalaan ko bang kaya niyang bayaran o pwede bang yung kamatayan niya ang gagamitin kong kabayaran ng aking ng aking kasalanan na siyang kabayaran dapat ay kamatayan? Pwede ba yon? Kanina, sa ating Calva Homer, kahit na may bilyonaryo kang kaibigan or kakilala, kapag ka hindi ka willing, kapag ka hindi ka nagbigay ng consent, kapag ka hindi mo pinayagan, hindi pwedeng i-write off ang utang na yan. Ganon din.
tatanggapin ko ba to? Kasi alam naman natin na talagang may namatay. Talagang may namatay sa cross. Yun nga lang, what is that to me? At totoo nga bang free yan? Ayon sa versikulo, free gift of God is eternal life in Christ Jesus, na kay Kristo Jesus. Pero, is this really free? What's the catch? Balikan natin yung ating Calva Homer. So yung 150,000 na utang ko at ang offer ng isang bilyonaryong philanthropist na ito, nagsasabing, I'm more than willing to pay. Pero dahil ayaw ko at ang tanong ko, what's the catch? At sasabihin niya, wala, Ronnie. I'm more than willing to pay because I just love human or humanity. Philanthropist nga ako. At pabilitan niya, it's a gift, Ronnie, it's a gift. Regalo ito. Wala kang dapat gawin. Regalo ito. Payagan mo lang na ako magbayad niyan. Then, babayaran ko talaga. Parang di ka panipaniwala, no? Sige. Kasi sabi ko kanina, kung hindi pumayag yung third party, hindi pumayag yung dalawang nagkokontrata, hindi payagan yung third party na magbabayad, then walang magagawa. The moment I said, I am willing and I give my consent na itong philanthropist na ito ang magbabayad ng aking utang na 150,000, mabilis pa sa alas 4 na binayaran niya, binigyan niya ng 150,000 ang appliance center na pinagkakautangan ko, ang isang department store then by that, kaagad-agad sa kanilang book of account, 0 si Ronnie Cariaga, and that is considered, i-close nila yung account na yan, at sa harapan nila, mawawala yung account ni Ronnie like this. Walang utang na dapat bayaran because somebody paid it and that is debt-free. Wala na akong utang sa kanila, libre ako pananagutan sa isang appliance center nito. Wow! Calva Homer. That is in the light side. E paano yung heavy? Paano sa heavy side? Sa heavy side naman, ganito. Kung yung kasalanan ang kabayaran niya ay kamatayan, at mayroon namang namatay, nasasabihin niya, pwede bang gamitin ko yung kamatayan ko ng pambayad dun sa utang mo na kasalanan, Ronnie? And kung papayagan ko at pagkakatiwalaan ko na maaaring ang i-apply at pumayag naman ang Diyos na siyang naglagay na for the wages of sin is death. And I would say, let Him pay my debt. Then, mangyayari na yung utang ko na kamatayan na yan, siya ang magbabayad, at ang mangyayari dahil siya ang nagbayad ng kamatayan na yan, then my debt is paid, ma-close yung account ko, debt-free ako, at sa listahan or sa libro ng Panginoong Diyos, malinis ang buhay ni Ronnie, walang credit na dapat bayaran, and I am debt-free. So pwede nang panghawakan, for there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hindi ba't napakaganda? Hindi ba't ito lamang ang bukod tanging napakadaling kaparaanan na intindihin ang Roma Kabanatang 6 talatang 23? For the wages of sin is death, but the free gift of God, wala kang ginawa. It is a free gift of God, is eternal life in Christ Jesus. Ngayon lang nag-take talaga ng tunay na pakahulugan yung mga inaawit natin ng kabataan natin. He paid the debt he did not owe. I owe the debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid the debt
that I could never pay. I remember that. I remember leading this song sa mga youth gatherings, sa mga youth group, and I've been leading this and been humming this and singing this song. He paid the debt. He did not owe. Hindi ko kayang bayaran, binayaran niya. Amazing grace. It is amazing grace. Or sa mga mahihilig sa hymnals, meron pa po tayong isang kinakanta at magkaminsan nga, mas maganda yung ating hymnology kaysa ating theology. Or magkaminsan naman, ang hymnology din natin ay nagtuturo din ng may mapasingit-singit na magre-rely pa rin tayo sa ating mga gawain. Like this one. Jesus paid it all by Schaeffer and by Samuel Beasley, 1917 pa to. Sinasabi niya, gone is all my debt of sin, a great change is wrought within, and to live I now begin, I have risen from the fall. Yet the debt I did not pay, someone died for me one day. Sweeping all the debt away, Jesus paid it all. Amen for that. So Jesus died and paid it all, yes, on the cross of Calvary. And my stony heart was melted at his dying call. Oh, his heart in shame was broken on the tree for you and me. Yes, and the debt is canceled. Jesus paid it. He paid it all. Sa second stanza, sabi pa niya, oh, I hope to please him now. Light of joy is on my brow. As at his dear feet I bow, safe within his love. Making his the debt I owed. Freedom true he has bestowed. So I'm singing on the road to my home above. Alam niyo yon? The assurance is there. And then Jesus died and paid it on the cross of Calvary. And the debt that is canceled, Jesus paid it all. The third stanza is like this. Sinner, hindi sa akin lang. Not for me alone did the Son of God atone. Universalist ba to? Tingnan natin. Your debt too, yung utang mo ring kasalanan, He made His own on the cruel tree. So come to Him with all your sin. Be as white as snow within. Matandaan niyo yung ating opening na verse. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Dito lang ako, may problema ng kaunti. Kaya ko hinighlight. Full salvation you may win. How could I win that salvation if it is free gift? Kaya may isinisiksik talaga, hindi natin may aalis talaga, no? Yung totoong pagtitiwala that it has been paid, all done with. So, mayroon pa rin gagawing condition. And itong bagay na to, magkaminsan dahil isisiksik sa utak natin, sinasabing, kailangan ko. Full salvation, you may win. Kailangan kong gawin to win that salvation, to have that. Dito na naman mag-shift yung reliance natin. Is it upon Him? Or is it upon me to win that? And rejoice with me. Oh, hindi talaga natin matatanggal to. That sin is paid in full. Yamang binayaran na yan ng buo, yung kasalanan na yan na nagpapahiwalay sa atin at sa Diyos, then that sin's been paid and binasag na ng Diyos yan. So, what I could be singing now is, what a fellowship! What a joy divine, because I am leaning now on the everlasting arms. Hindi na ako nahihiwalay sa aking Diyos. Napatawad ako sa aking mga kasalanan. And na kay Kristo ako. So, what a fellowship! Bakit di maging masaya ang isang Kristiyano? Mga kapatid, ito pong tunay na kalagayan natin. Solution sa ating kasalanan, tanggapin natin yung nagbayad. Magtiwala tayo dun sa nagbayad. At dapat nasa nagbayad tayo. Kaya sa susunod na mapag-aaral natin, paano nga ba ang isang tao mapa kay Kristo? Sapagkat marami na akong nababasa, ang isang tao kapag ka na kay Kristo, lahat bago na. Paano nga ba ako mapa kay Kristo? Kapatawaran ng kasalanan, matatagpuan mo lang kay Kristo. Eternal life, matatagpuan mo lang kay Kristo, mula sa ating versikulo. And so
on and so forth. Kaya, may dapat bang ipag-alala ang isang Kristiyano? Wala. So, titingnan natin sa mga susunod na broadcast natin, how to be in Christ. Kasi hanggat wala ka kay Kristo, hindi mo matatanggap itong mga bagay na to. Kagaya din ng hanggat hindi mo pinapayagan yung isang gusto magbayad ng yung pagkakautang, you don't give your consent, you don't give yung approval mo, then hindi niya mababayaran. The same thing with the death of Jesus. It will not apply sa iyo kung hindi mo nga tatanggapin na siya ang magbabayad para sa iyo. Muli, ito pong inyong lingkod, Jose Roneboy Perez Cariaga. Mga kapatid, kung may katanungan, padalhan nyo lamang po ako ng email or di kayo mag-comment lamang po sa ating broadcast na ito, dito din po. And then, susubukan po nating sagutin ang mga bagay-bagay na. Muli, nagpapasalamat po ako sa pagsama sa akin, sa pagsama ninyo at muling pag-share nito. Kung ito'y isang pagpapala, share it. Kung sa mga iba na nahihirapang ipaliwanag paano nga ba nagliligtas o paano nga ba nagpapatawad ang Diyos ng kasalanan, this is it. So God be the glory.